Ngayon, ang sabi ng may-ari nito, gusto niyang makita yung piyesang ilalagay kasi nga napaso na siya doon sa gumawa dati. Eh, hindi naman nila binlag yung pinakita nila. Baka nga hindi pa ito pinalitan ng bago. Baka yung pa rin yun eh. Kasi, kapatid, kung ito pinalitan ng bago, itong engineering plastic dito, hindi sana ganito, Arwin. Oh. Hindi sana ganyan. Hindi sana ganyan yan. Oh, kahit sabihin mo nagpalit ka naman ng laman loob, hindi dapat ganito to. O, ayan, sirang-sira na to. O, yung tinatamaan niya. Kaya yung may-ari nito, gusto niya, pag nagbitaw siya ng pera, this time, ay makikita niya yung pyesa. Eh sir, kami po, papalitan namin bago to. Nandito na yung bago na look, brand na DCT. Ito yung luma. Ayun, yung mga piyesang luma. Ayun, narito yung bago. Halika nga dito, Rocky. Abot mo sa akin yung mga bago. Ayun. O ito, Rocky, nasaan to? Opo, sir. Ayan. Pero kasama na yung... Oh. So, yan. Okay. Parehas, no? Opo, sir. Dito to. Okay, bago. Kasi gusto na may-ari nito, makita talaga na bago. Ngayon, ito naman sa kabila, Rocky. Fork po ito, clutch fork. Okay. Yan naman yung sa kabila. Ayan, bago to. Pero mga kapatid, talagang ito yung dry clutch. Wala kang makikita halos na lubrication, no? Oh, ayun yung engineering plastic na... Tignan mo nga, Rocky, alin dyan yung engineering plastic na halos naging half moon na. Yun na pudpud. Ito. Pakita mo ito. Glenn, kayang kuhanan yun? Ayun, no? Ayan, no? Pudpud na, oh. Oh. Eh, ito, hindi. Huwag mo nang kalasin to, Baka magabono tayo. Okay, ito yan. Next, release bearing. Oh. Ay. Okay. So, ayan. Ano pang hindi natin naipakita? Kasama doon sa mga papalitan. Ito, wala na to. Ito na, yung yung pinaka-DCT. Dual clutch. Natin. Ayan. O yan, mga kapatid, bagong-bago. Sama lock, pakiawak mo na, baka mawala. Kaya gusto namin na nandito lang kami kasi pag may tumalsik, ito kasi pag tumalsik ng paganyan, minsan pag bulitas, no? Wala na, mahirapan ka na maghanap yan. Ito mga kapatid. Tignan nyo, compare mo doon, yung kinakalawag na. Ito, hindi pa. Siyempre, bagong-bago. Ito, pag nabasa, kakalawangin din. So, tulad nung vlog ko, nung nakaraan, nung ibinaba namin to, ang talagang sumisira dito, hindi yung may-ari. Hindi naman to sliding eh. Kaya lang, dahil sa kinalawang, hindi na talaga gagana. Kasi ito, mga naka-rematche. Tignan mo, Rocky. Pakita mo yung rematche. Ito yung mga ganito, So, ibig sabihin, walang way para palitan mo to ng clutch lining. Siguro nung araw, nung buhay pa yung mga lolo natin, Rocky, no? Ay papabanding lang yung clutch niyan. Oh, hindi, iba na kasi ngayon eh. Pag sa mga truck, sa mga jeep, walang problema. Dahil talagang nag-vibrate yun. Ito, pagka pinakailaman mo yan, na remedyohan mo, hindi na yan titino. So, ito yung mga pyesa nito sa may-ari. No? Bago po lahat. At ikakabit na po namin dito. Yung pinaka-transmission nito, wala naman tayong bubuksan doon sa transmission eh. Kasi nga ito, automated manual to. Kung tutuusin, manual na manual yan, dalawang lining pinagsama sa isang clutch assembly. Pero ang nag-ooperate sa kanya, yung computer. Kaya ito ay may dalawang clutch port. Ayan. Pinapagana ng mga motor. Pakita mo yung mga motor. Ayun. Ayan. At ang nagpapagana naman sa motor na to, yung computer module. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang aking ipakikita sa inyo, itong Mazda 3. Ito po, hiwa-hiwalay na yung kanyang transmission, manipis na yung mga clutch lining niya, at ang isang pinaka-importante na maipapakita ko sa inyo, kung ano naging problema nitong Mazda 3 na ito, ay ito pong mga molded piston. Ito, marami ito. Ayan mga kapatid. Explain ko lang sa inyo para meron kayong idea na itong Mazda 3 na to,
ang kanyang seal, no, yung mga tinatawag nating seal kit ay puro molded piston. Itong mga molded piston na to, ang mga nakakabit dito sa mga clutch pack na yan. Ayan. Kung mapapansin nyo, wala na kayong makikitang o-ring. Samantalang yung ibang mga clutch pack ay maraming o-ring. Ito po ay molded piston. Pakita mo to, RJ. Ayan, oh. So pinasok ko yung isa dito. Ngayon, sa halip na o-ring, yun nandito sa paligid nito, ay naging parang oil seal na po ang itsura nitong pyesa na to. Ayan. So yung molded piston ay combination po ng metal at naka-vulcanize sa kanya itong rubber. So ito po yung molded piston, mahal to. Yung mga pyesa na to, ito ang nagpapamahal sa overhaul ng ganitong klaseng mga transmission. Ayan po yung rubber, naka-vulcanize na dito sa piece of metal na to. Ayan. So ito ay parang oil seal din siya. Ayan. Pero kung mapapansin nyo, ayan, oh, hindi na bumabalik yung rubber. Oh. So ang trabaho nito, i-seal niya dito sa pagitan na to at ito pong kaloob-looban nito. Ayan. Okay? Kailangan walang lumabas na fluid kasi ito po yung nagsisilbing sapatilya. Alam nyo ba yung poso? Yung poso, pag siraan sa patilya, walang aangat na tubig. So ito ay nagsisilbing sapatilya or oil seal or o-ring para hindi lumabas yung pressure. Kaya lang, wala na po. Yung elasticity nung kanyang rubber, sira na. Ayan. At pati po dito. Nakikita ba to, RJ? Ayan, no? Pansinin nyo, matigas na. Kaya ang mangyayari, sisingaw yung inyong transmission. Yung sinasabi namin, wala na, singaw na yan. Nagli-leak na yan. Kasi bawat clutch pack, mga kapatid, bawat isa niyan ay may kanya-kanyang mga molded piston. At pag singaw nito, talagang hindi na magwo-work ng maayos ang inyong transmission. Ngayon, ito po yung bago. Pakita ko sa inyo yung bago. Oh. Ito. So, pansinin nyo po yung lambot ng goma niyan. Kita, no? O, ayan, o. Saka talagang bumabalik siya. Ayan, ginanyan ko siya. Bumabalik po, o. Samantalang ito, wala na. Ito, dapan-dapa na, o. Pag tignan nyo dito, wala na siya. Samantalang ito, kung titignan nyo, ayan, ganito, o. Ano pa siya, nakalabas, nakausli pa. Dito, wala na. So, yun po yung naging problema nitong Mazda 3. Syempre, dahil sa ilang taon na rin naman tumatakbo to, itong sasakyan na ito, kailangan na rin natin siyang palitan ng mga linings. Kasi kung hindi mo papalitan ng linings niyan, hindi mo maibabalik yung 100% na operation niya, na ganda niya, na talagang hindi tayo mapapahiya kung ibabalik mo rin yung mga lumang linings. Kaya po, pagka kami po nag-overhaul, lahat po ay pinapalitan namin. Para po talagang sigurado na kapag winaranty natin, ay hindi po babalik before the warranty period. Ang amin pong warranty is 6 months sa mga ganitong klase ng trabaho, sa overhaul ng ating mga automatic transmission. So ito po, yung overhaul natin, kasama na rin yung ayusin pa yung ibang problema. Kasi mga kapatid, ito po ay mayroon na ring leak sa kanyang crankshaft oil seal. Kapag ibinaba mo itong transmission, tatanggalin mo na ngayon yung flywheel para makita mo yung crankshaft oil seal sa likod nun. Yung crankshaft oil seal nito ay sira na rin. Kaya dapat palitan na rin yon para mawala po itong mga tagas ng langis. Ito, tingnan nyo. Oh. Yung langis po na to ay hindi po galing sa transmission. Yan. Ito po ay galing doon sa tagas ng crankshaft oil seal. Kahit na anong transmission, dalhin nyo po dito sa amin, itong Pajero na to, ayan sinasalpak na namin yung transmission. Mga kapatid, kapag kayo ay mayroong Innova na katulad ng modelo na to, huwag nyo ibabangga. Pwede ba yun? Aksidente yun eh. Hindi, mag-ingat kayo. At kapag po kasi ito ay nasira, nako, napakalaking trabaho talaga. Dito pa lang eh, magpapalit kami ng gasket sa cylinder head cover. Tignan nyo, lahat kakalasin namin, no? Ayan, no? Kalas lahat to. Para lang makuha namin itong gasket at iaangat itong head cover. Ito, iaangat kasi ito eh. So, para makuha to, maitaas to, kakalasin namin yon. Ulitin ko, ito, pakita mo Glenn. Kasama yung wiper assembly, kasama tong plastic dun sa ibabaw. At
ayan na po ang makikita nyo. Lahat kakalasin. Kaya malaking trabaho yung mga ganitong sira or problema. Valve cover gasket. O dapat ito, EGR cleaning na rin. Saka yung sa turbo sir, may tagas din. Sa turbo, may tagas. Mga kapatid, ito kasi bangga. Yung huling gumawa nito, hindi nila talaga naingatan or pwedeng nadamay sa problema. Nasugatan po kasi ako eh. Nadamay sa problema itong mga sakit. Glenn, pakita mo oh. Ito, basag-basag yung mga sakit niyan. Ayan, kita ba? Ayan, basag yung sakit. Oh, ayan. Tapos nasaan pa yung mga sakit diyan? Ayan, putol din yun. Steering to eh. Ano yung ACT? Oh. Tapos yan. Ayan, ano pa yan? Yan, yung sakit na yan, pakita mo. Oh, para doon. Tapos meron pa rito, yung nakakabit dito sa turbo. Yung ipinakita mo kanina. Oh, ayan. Basag yung mga sakit. Ngayon ganito. Sa mga ganitong klase ng makina o sasakyan na, sabihin natin, isang wire lang ang maputol or magkaroon ng loose connection, mag-check engine. Magkakaroon ng problema, magkakaroon ng issues. So ito, malaking problema ngayon to ni Autorans. Kasi kailangan masiguro namin na yung mga sakit na yan ay talagang may contact doon sa kaasawa niya. Kasi pag nagkaroon ng loose contact yan, at ang isang pinakamahirap, pag nagkabali-baliktad yan. Kaya lang, dito naman sa amin, sa Autorans, meron tayong diagram nung lahat ng mga makina na to. Meron tayong ginagamit na diagram. Ngayon, ito po ay bangga. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, kapag kayo ay mayroong Toyota Innova na katulad nito, huwag niyo ibabangga. Pwede ba yun? O mag-iingat kayo mabuti. Pakita mo yung mga tama ng bangga doon. Ayan o. Ayan. Kita niyo yan o. Lukot-lukot yan o. Okay. Tapos ito napalitan na. Bago na ang radiator, bago ang condenser sa aircon, pati ang intercooler, bago. Tapos ang turbo may tagas, malakas oh. Ito po mga kapatid yung issue nung Fortuner din na nagpagawa sa amin na malakas maubos yung langis niya. Nagdadagdag siya na nagdadagdag. Same engine to, napakahirap talagang kalasin. Kaya wag po kayong magtataka kung halimbawa nagpagawa kayo sa mga shops at siningil kayo ng medyo, yung tama lang din naman. Kasi ang mga ganito po kasi kung ilan yung tinanggal, ilan yung pinull down, yun din naman yung dapat mong bayaran. Kasi ibabalik mo rin yun eh. Ang worry lang talaga dito namin na kapag ka ibinalik na at ang nagbalik ay hindi yung nagkalas, diyan na ngayon nagkakaproblema. Sa may-ari nito sir, nakita mo tong mga sirang sockets, pati itong mga terminals. Ayan po, nakita nyo po yung mga problema ng mga sasakyan na nandito po sa ating vlog ngayon. Yung Ford Fiesta, yung Mazda 3, at ito pong Innova. Maraming mga problema, nagkakasira-sira na. So ibig sabihin, kahit na ano pang galing ng brand or ganda ng brand, kapag ka po masisira na siya or kapag ka po maluluma na, ay talagang kakailanganin nyo ng mga gagawang mekaniko. Ngayon, doon naman po sa nagko-comment po dito sa aking mga vlogs na sino raw bang mas magaling sa amin nung isang mekaniko na taga Mindanao. Kapatid ko rin po yan sa pananampalataya. Sabi ko nga po sa kanya, mas magaling yun, idol ko nga po yun eh. Pero mga kapatid, kami po na mga mekaniko na nagbablog, talagang halos hindi naman namin maasikaso na yung pagmimekaniko, lalo na po ako. Ako ay nakatutok sa pagmamanage, sa pag-organize, sa operations nito pong Autorans, dito po sa Antipolo. Sa umaga pa lang po, naghihintay na po sa akin ang mga customers at isa-isa ko po silang kinakausap. Ipinapaliwanag ko po yung mga problema ng mga sasakyan nila. Hindi lahat ng sira ay madaling gawin. Tapos ako po ay nagmamanage pa ng 22 tao dito po sa Autorans. Ganun po kadami kami dito. Pagpasensyahan nyo na po kung hindi ko na ipapakita lahat yan, pero yung mga tumatawag naman sa akin at nagme-message sa aking messenger account, pati sa Viber, pati sa Telegram, ay nasasagot ko naman. At karamihan nga po, tumatawag sila direkta sa akin, sa aking cellphone line. At ako po ay nakikipag-usap sa kanila. At kung kailangan nila na ituro ko, kailangan nilang malaman kung paano gawin yung mga problema na yon. Karamihan po, mga mekaniko din, mga junior mechanics, ay ibinibigay naman natin yung mga dapat nilang matutunan or dapat nilang malaman or yung maitutulong po ni Autorans.
Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo ng aking mga vlogs. Sana po paki-like, paki-share at paki-subscribe po ang aking channel. Magandang hapon po sa inyong lahat.